Inanunsyo ng bagong tatag na Persian Gulf Strait Authority ng Iran na magpapatupad ito ng controlled maritime zone sa Strait of Hormuz kung saan kailangang humingi ng pahintulot ang mga barko bago makatawid. Ayon sa Iran, saklaw ng kanilang military oversight ang malawak na bahagi ng karagatan mula sa mga baybay ng Iran hanggang malapit sa territorial waters ng United Arab Emirates at Oman. Ayon sa mga ulat, nagpapatupad na ang Iran ng detalyadong vetting process kung saan sinusuri ang flag, destinasyon, cargo, crew nationalities at posibleng ugnay ng mga barko sa United States o Israel. Kabilang sa mga nagdaan sa nasabing sistema ang isang oil tanker na may dalang Iraqi crude oil papuntang Vietnam na ilang oras na pinatigil at ininspeksyon ng mga speedboat ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Ayon pa sa mga shipping sources, may mga barkong nagbabayad umano ng malalaking security at navigation fees kapalit ng ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz. Kaugnay nito, kinumpirma ng ambassador ng Iran sa France na si Mohammed Amin Nejad na nakikipag-usap na ang Iran sa Oman para sa posibleng pagpapatupad ng permanenteng toll system sa mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz. Ayon kay Amin Nejad, layunin ng nasabing sistema na tustusan ang mga gastusin sa navigation management, seguridad, pag-iwas sa polusyon at pagpapanatili ng kaayusan sa mahalagang trade route. Gayunman, nagbabala ang Estados Unidos na posibleng maharap sa sanctions ang mga kumpanyang makikipagtransaksyon sa Iran para makatawid sa nasabing karagatan. Patuloy namang nagpapatrolya ang US military sa rehiyon. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, nakakapag-redirect na sila ng halos 94 commercial ships at napahinto ang 4 na vessels mula ng simula ng blockade laban sa mga Iranian ports noong April 13. Kamakailan lang din ay sinakyan ng mga US Marines mula sa helicopter ang isang oil tanker sa Gulf of Oman na pinaghihinala ang tumatawid papunta sa Iranian ports. Ayon sa CENTCOM, pinatigil ang barko dahil posible umanong lumalabag ito sa blockade ng Estados Unidos laban sa Iran. Pagkatapos ng inspeksyon, pinakawalan din ang nasabing vessel, subalit inatasan ang crew na baguhin ang kanilang direksyon. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.